Water is poured into a conical tank 6 meters across the top and 8 meters deep at the rate of 10 cubic meters per minute. How fast is the water level rising when the water in the tank is 5 meters deep? Ang time rate problem na ito at ang mga susunod pang mga problem ay sasagutan natin using this step-by-step process. Para sa ating step 1, i-drawing daw natin yung figure gamit yung mga event or yung mga condition na binigay sa problem. Una, syempre meron tayong isang conical tank, 6 meters across the top or 6 meters daw yung diameter and 8 meters deep or yung height niya ay 8 meters. Ngayon, may tubig daw na nilalagay sa ating conical tank at the rate of 10 meter cube per minute. Or siya yung sinasabi nating change in volume with respect to time. Kaya naman, nirepresent natin siya as dV over dt. Ngayon, may tanong, how fast is the water level rising when the water in the tank is 5 meters deep? Kung ang tubig dito sa tank natin ay 5 meters deep, at this instant, gaano kabilis daw tumataas yung tubig? Or gaano kabilis nagbabago yung taas ng tubig with respect to time? Kaya ni-represent natin siya as dH over dt. Para sa step number 2, gagawa tayo or magpo-formulate tayo ng isang equation or ng mas marami pang equation na pwede nating magamit using the figure na ginawa natin sa step number 1. Ang una na nga riyan, dahil ang figure natin ay isang cone at meron tayong change in volume at hinahanap yung change in height, ang equation na magagamit natin ay ang formula ng volume ng cone, which is V equals 1/3 pi r squared height. Dito rin sa step number 2, gagawin natin yung process na determining a constant if any, or determining constants. Diba sa ating formula meron tayong volume, radius at saka height. Sa tatlong quantities na ito, magdedetermine daw tayo kung meron bang constant sa kanila. Una ay ang volume. Sinabi naman na yung volume ay nagbabago na 10 meter cube per minute. Kaya hindi siya constant. Ito namang radius. Siyempre, kapag yung tubig ay tumataas, lumalapad yung circle or yung base ng ating cone. Kaya hindi rin nagbabago yung R. At ganun din naman yung height. Kapag nadadagdagan ng tubig, lumalalim or tumataas yung height. Kaya hindi rin siya nagbabago. Kaya para dito sa process na to, ang ilalagay natin ay none. Or hindi naman siya required na ilagay na none. Part lang siya ng ating step dito sa video na to. At dahil nga walang constant sa ating formula, i-list down natin yung V, R, tsaka H as variables. Ngayon, syempre, sa ating formula, kung i-differentiate natin yan, magkakaroon tayo ng tatlong derivative or tatlong time rate of change with respect to time yung differentiation natin. Kaya kung etong V ay i-derive natin with respect to time, magkakaroon tayo ng dV over dt. Para sa R naman, magkakaroon tayo ng dR over dt. At syempre, para sa height or para sa H, magkakaroon tayo ng dH over dt. Ngayon, kung babalikan natin yung problem, ang meron lang tayo ay ang dV over dt at ang pinapahanap ay dH over dt. Kaya dito papasok yung pangatlong column na kung saan i-determine natin yung time rate of change na to kung magagamit ba siya or hindi sa ating problem. Una ay ang dV over dt. Binigay naman sa problem na meron tayong change in volume per change in time. Kaya magagamit natin yung dV over dt. Next ay yung para sa R. Dito sa ating cone, meron naman tayong radius na 3 meters, yung pinakamataas na base niya. Tapos, meron din tayong iba't ibang radius dyan. Kaso, ang i-check natin ay itong dr over dt. Kasi kapag dinifferentiate na natin with time, itong formula na to ay magkakaroon tayo ng dv over dt, dr over dt, tsaka dh over dt dahil nga lahat sila ay variables. So ayun nga, dahil nga meron lalabas na dr over dt sa ating differentiation, isipin natin kung magkakaroon ba tayo ng value para sa dr over dt.
Siyempre isipin natin medyo mahirap kung hahanapin pa natin yung value ng dr over dt. Kaya pwede natin sabihin na hindi muna natin siya gagamitin sa ating problem. At syempre yung dh over dt ay kailangan natin dahil siya yung hinahanap. Ito yun, di ba? Yung dh over dt. So ngayon, yari na tayo sa ating table. At dahil nga dinicide natin or parang inassume natin na hindi natin magagamit si dr over dt or mahihirapan tayong mag-solve ng problem kung meron tayong variable dr over dt, kailangan wala din tayong variable r sa ating formula. At dahil ito yung original formula natin, meron tayong variable r. Ano yung gagawin natin? Mag-isip pa tayo ng way or process na kung saan yung variable r ay magiging variable h o kaya naman magiging variable v. Kung mapapansin nyo dito sa ating cone ay meron tayong isang malaking right triangle at saka isang maliit na right triangle or similar right triangles. Ito yon, di ba? Ito yung itaas na base natin or yung radius natin na 3 meters dahil nga itong diameter natin sa taas ay 6 meters kaya yung radius ay 3 meters. Tapos, meron siyang height na 8 meters. Samantala, ito naman yung tubig o yung taas ng tubig na 5 meters. At meron siyang corresponding na r. Sabihin natin yung r ay x. Let us find x using the concept of ratio and proportion. Siyempre, maliit na radius over malaking radius ay equal sa maliit na height over malaking height. Kaya naman pag kinuha natin yung x, which is the radius kapag yung height ng tubig ay 5 meters, ang makukuha natin ay 15 over 8 meters. At syempre alam nga natin na yung x ay radius, kaya ito yung variable r natin sa ating formula na v equals 1/3 pi r squared height. So kung makikita natin, yung r na kinuha natin ay naging constant or naging 15 over 8 meters. Kapag ganyan ang nakuha natin, not applicable to. Hindi natin siya pwedeng gamitin na 15 over 8 dito sa ating formula. Kasi nga, di ba, kapag pinalitan natin ng 15 over 8 yung r dito, sinabi na natin na yung r ay constant. Alam naman natin na yung r ay variable. Kaya dapat sa pagkuha ng r, ang makukuha nating sagot ay in terms of h o kaya naman ay in terms of v. Pero dahil sa triangle na to, meron tayong radius tsaka height, in terms of h yung makukuha natin na value ng r. So let's say na at this point, syempre sobrang taas na ng tubig, meron na siyang certain height na hindi natin alam. At syempre kung ganito kataas na yung tubig, ganito na rin yung radius niya na hindi rin natin alam na r. So ngayon, gamit etong 3 meters na radius tsaka yung 8 meters height, tsaka etong nilagay natin na radius tsaka height na hindi natin alam, gamitin ulit natin yung concept ng ratio and proportion. So maliit na radius r over malaking radius 3 equals yung maliit na height, etong h, over yung malaking height na 8. Kaya naman kung isi-simplify natin yung equation ay mag-a-arrive tayo sa r equals 3h over 8. So dito napapanatili nating variable yung r dahil meron tayong variable h. Sa pagbabago ng h, magbabago rin yung r. Hindi katulad dito na yung r natin ay nakafix lang sa 15 over 8 meters. Kaya ito yung papalitan natin. Sa pagkakakuha nga natin ng value ng r in terms of h, ay papalitan na natin yung r dito ng 3h over 8 nang sa gayon wala na tayong maging variable r. Kaya kapag nag-derivative tayo or nag-differentiate tayo with respect to time, wala na tayong mapapalabas na dr over dt. Bagkus ang mapapalabas na lang natin ay dv over dt at saka yung dh over dt dahil nga yung r na to ay pinalitan na natin ng h. Kung isi-simplify pa natin yung equation na to ay mag-a-arrive na tayo sa ating final equation na
volume equals 3 pi over 64 times h cube. So, dito nga nanggaling yun, di ba? Yung 3h over 8 ay in-square natin, kaya naman naging 9h square over 64 siya. Ngayon, kung meron tayong 9 sa numerator and 3 dito sa denominator, magkakaroon tayo ng 9 over 3 na magtitira naman ng 3 sa numerator. At ito nga yun. Ito yung pi, tapos over 64. And then, h raised to 2 times h ay h raised to 3. Ito na yung pinaka-final equation natin. So, kung kanina sa step number 2, parang ang ginawa natin ay nag-differentiate na din tayo agad, diba? Parang inisip natin kung ano-ano nga ba yung variables na mapapalabas natin. Kung yung etong equation na to or yung formula na to, yung i-differentiate natin with time, at napalabas nga natin na yung mga variables na lalabas ay ang v, r, h, at saka yung dv over dt, dr over dt, tsaka dh over dt. Kaya nag-isip tayo ng way para mabawasan yung variables. At sa pag-iisip nga natin ng way na yon, natanggal natin yung variable r at saka yung variable dr over dt. Yung r natin ay naging in terms of h na. Kaya naman yung final equation natin ay meron na lang dalawang variables, which is v and h. At ito yung kagandahan sa pag-minimize ng mga variables. Sa pag-differentiate natin with time, madali na lang natin makukuha yung sagot. Or dahil nga nabawasan na yung variables na kailangan nating hanapan ng values. So, itong final equation na to ay i-differentiate natin with time. Ang derivative ng v with respect to time ay dv over dt. At dahil meron tayong constant na 3 pi over 64, kopyahin lang muna natin yan. Samantala, ang derivative ng h cube with respect to time ay 3h square dh over dt. So, kung gusto nyo pang isimplify equation natin, meron tayong dv over dt equals 9 pi na nanggaling sa 3 times 3 over 64 h square dh over dt. Ngayon, after nating mag-derivative or mag-differentiate with respect to time, mag-proceed tayo sa next step na kung saan isa-substitute na natin yung mga value ng instant. Ano ba yung sinasabing instant? Ito yung binigay na condition sa problem, tapos after ibigay yung condition na yun, tatanungin naman tayo. Ito yun, di ba? How fast is the water level rising when the water in the tank is 5 meters deep? So, ano yung instant doon? Kapag daw yung height ng tank or yung lalim ng tubig ay 5 meters, gaano kabilis tumataas yung tubig? So, ang instant natin, when h is 5. So, para sa ating equation na to, ito yung gagamitin nating equation, di ba? Meron tayong value ng h na 5. At kitang-kita naman sa given na meron tayong dv over dt na 10 cubic meters per minute. Makukuha na natin yung value ng dh over dt na siya namang hinahanap sa ating problem. Kung aayusin natin yung formula natin na to na kung saan hahanapan natin ng value yung dh over dt, ang mangyayari lang dyan is yung dv over dt ay madidivide by itong quantity na to, which is 9 pi over 64 h square. Parang nag-cross multiplication tayo or ganun nga yung ginawa natin. So, ganito nga ang mangyayari. By substituting the instant or yung given, meron tayong dv over dt na 10 meter cube per minute. Tapos, itong 9 pi over 64, kopyahin lang natin and papalitan natin yung instant na yung daw height ay or yung depth ng ating water ay 5 meters. At syempre, naka-square yon sa ating formula, kaya 5 meters square. And then, by taking the square of 5, meron tayong 25 meters square. So, kung meron tayong meter cube sa taas, tapos meter square sa baba, may matitira tayong meter sa itaas. Kaya ang magiging sagot natin na dh over dt ay mayroong unit na meter per minute. At ang final answer natin ay dh over dt equals 0.9054 meters per minute.